Ayan na po ang nakikita ninyo. Live nakuha po yan. Sino ba yan? Yung mga chikiting niya. Oo, si Queenie, si Princess. Yan. Ayan na, dumadating na ang pamilya Pacquiao. Pababa na po sila ng escalator. Si Lito Camo naman, itong nakaputing t-shirt. Ang nag-compose ng Para Sa'yo ang Laban. Ayan na ito, po, diba? si Manny. Nakikita na natin. Alright, Manny Pacquiao mga kapuso, 3:47. Lumapag po ang kanyang eroplanong sinasakyan, ang PR-103. At yan, Manny Pacquiao, naka-pink, no? Na polo at kita naman natin yung kanyang sling. Dahil nga dito sa shoulder injury na kanyang natamo na rin, no, sa pagte-training, pero sumailalim siya ng matinding surgery last week bago umuwi dito sa Pilipinas. Ayan, Rhea, tama. Kung ano yung kanina naririnig lamang natin siya, magaan ang kanyang aura, ayan po ang itsura ni Manny Pacquiao, nakangiti at hindi naman mukhang hindi nakatulog, ano? Of course, with the better half, Miss Jinky Pacquiao, no? Nasa NAIA Terminal 2 rin ang ating kasamang si Lala Roque. Lala? Na si Manny Pacquiao at hi Rhea, nandito na si Manny Pacquiao. Kaharap niya na ang mga miyembro ng media. Nakita na rin at nakita niyo na rin dyan, ano, sa ating monitor na kasama niya ang kanyang pamilya kumpletong-kumpleto. Kasama ang ibang mga kaibigan. Kaya nakita natin sila Lito Camo na narito. Ano mang oras ngayon magsisimula na ang pulong balitaan ni Manny Pacquiao kasama ating mga kapwa mamahayag dito sa NAIA. Pakinggan natin Rhea at Ivan. All right, good morning, ladies and gentlemen. My name is Gino Rufino, and I want to welcome you to the press conference of the arrival of our champion, our people's champion, the 8th Division title holder, none other than Congressman Manny Pacquiao. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga narito ngayon, mga media, press, may napagsalubong sa lahat ng mga fans nandito, mga kasama ko, at especially to my kumpare, Wilson Cheng, at sa kanya Congressman Lito Atienza, Governor Chavez Singson, at sa aking kaibigan, Senator Angara, Congressman Ray Umali, at sino ba? Si Jake Hoson. At sa lahat ng mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Kay Lito Camo, thank you. Is there any questions from our partners, from the media, our friends from the media that you guys want to ask our champion? Some quick questions. Hi Manny, welcome back. Lala Roque from GMA7. Marami nang natanong sa'yo, technical, tungkol sa laban. Pero ito lang, bilang tao sa iyong career, sa tagal ng iyong career sa boxing, may tuturing mo bang itong nangyari ngayon ang pinaka mahirap o mabigat na pagsubok sa iyong boxing career? Hindi naman siguro. Isa lang, marami na tayong mga pagsubok na napagdaanan na mas mahirap. Ito, kasama lang yan sa boxing. At panghuli, para bigyan natin ng pagkakataon yung iba, anong tingin mo ikaw, hindi lang boxing, sinabi mo rin na hindi lang tungkol sa pera ang boxing, gusto mo talagang mapasaya ang tao, pero sa'yo, napagtanto mo na, ilang araw kang napahinga, ano talaga ang purpose mo sa buhay, Manny Pacquiao? Ang purpose ko sa pagpatuloy ko ng pagboboxing is, ang purpose ko is mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. At siyempre ang purpose ko makapagbigay ng makapagdala ng karangalan sa ating bansa, na makapagbigay ng kasiyahan sa mga Pilipino. Yan ang laging purpose ko. At lagi ako masaya na kakaisa ang ating sambayan ng Pilipino. Hi Manny, I'm Joyce Iles from CNN Philippines. Yes, Kong Manny, what's your next plan after the fight? Anong plano mo ngayon after din ng operation?
Ang focus natin ngayon is magpagaling at magaling naman yung doktor na nag-opera sa Amerika. By 6 months. By 6 months, 100% daw babalik na sa normal yung balikat ko. At yun lang muna ang pagtutuunan natin ng pansin na pagalingin and then sa trabaho ko. Kung by trabaho, ibig sabihin ba babalik ka na sa Kongreso? Kasi meron din yata nag-aantay na committee hearing. A-attendan nyo ba yon at pangungunahan? Yes, bilang OIC ng OWA at kailangan natin mag-preside at mag-schedule ng meeting. Sorry, last na. May schedule na po kung kailan yung hearing? May schedule pa lang natin. Sa ngayon, tapusin na natin yung scheduled day. Malamang next week na ako makapasok kasi today busy sa appointment sa lahat ng mga schedule. May parade pa at may schedule yata sa Malacanang. Manny, balik ko lang itong injury mo, marami rin nag-aalala. Paano na yung sinabi ni Coach Freddie Roach? Paano kayo babalik? At ano yung mga maaring technicalities na gagawin nyo para maibalik ang dating Manny Pacquiao? Kailangan lang pahinga ng 4 to 6 months. Sabi ng doktor, maganda yung pag-opera niya. At by 6 months, babalik sa 100% normal. Pero in terms of training, posibleng magbago kayo talaga ng training, pati sa conditioning coach mo, Manny, para bumalik yung dating lakas. Pinag-uusapan niyo na rin ba yun ni Coach Freddie Roach? Paano yung maaaring maging may pagbalik schedule na akong after 4 weeks, kailangan mag-start na ng yung rehab. Tapos may mga exercise na tinuro ang doktor na ganun lang muna gagawin. Then after 8 weeks, iba na naman yung exercise na gagawin. Okay na lang ba dito sa Pilipinas o kailangan ka pang bumalik sa Amerika once in a while for check-up, Manny? Pag hindi ako makabalik sa Amerika, yung doktor ko ang pupunta rito sa Pilipinas at saka may doktor naman ako dito sa Pilipinas din na magagaling, Doktora Bagsik. Saka naman marami kasing kailangan ko lang dito sa mensahe rin sa iyong mga fans kasi ngayon parang medyo yung iba nahati, may ibang negatibong sinasabi sa'yo, pero alam natin na buo naman yung puso mo na gusto mo lang talaga silang bigyan ng magandang laban. Ano ang iyong maaring sabihin sa kanila at ano bang maaari na pa nilang makita sa susunod na Manny Pacquiao paggaling mo? Dapat magpakita sila na Pinoy sila, Pilipino. We should be united. We are Filipino. We should be united na hindi tayo maging crab mentality. So, dapat gano'n na maging ugali natin mga Pilipino. Na kung Pilipino, we should support our fellow Filipino. Manny, dito sa kabila. Hi, TJ from ABS-CBN. Kamusta? Unang-una, alam namin yung huling mga araw mo sa LA, nag-focus ka sa pagpahinga at sa family time mo. Pero nabalitaan mo ba yung mga huling sinabi ni Floyd Mayweather sa huli niyang interview? At anong reaction mo sa tila pabago-bago niya ng isip tungkol sa pinag-uusapan daw na rematch niya? Hindi ko pa pinag-usapan niya about my next fight o kung ano-ano mang mga ang focus ko ngayon is paano pagalingin ito na 100% maging okay. At ang focus ko is sa trabaho ko at saka sa pamilya ko. Pero medyo nagulat din tayong lahat kasi nung bago yung fight at right after ng fight, ang bait pa rin ni Floyd, di ba? Pero ngayon, nagbago yung tono, medyo nang-aasar na naman, tinawag ka pa na sore loser. Anong reaction mo dun sa pagkantsaw na yun na hindi mo raw matanggap yung pagkatalo? Alam mo, ako pa, tanggap ko boxing lang yan. No? Pag kasama sa sports yan, yung minsan manalo ka, minsan matalo ka. Pero at least, para sa akin is panalo pa rin ako dahil because before and after, first time niya nagpasalamat sa Panginoon. Tama. Manny, huli na lang, no, yung isang website, ewan ko kung nabalitaan mo kasi lumabas ito habang lumilipad ka, yung Boxing News 24, pinanood nila yung laban ulit in slow motion, frame by frame. Binilang nila yung mga suntok at sabi nila mali yung CompuBox stats. Anong pakiramdam mo dito na mayroon na talagang pinapanood na kada suntok tumama, mas marami rin yung suntok mo?
Para sa akin, pinanood ko ilang beses yung fight sa bahay. At talagang iniskuran ko. Sa akin is panalo ako by 2 points of 5-7. So, paulit-ulit kong pinanood. At panalo tayo ng 2 points. Pero, gayon pa man, tapos na yung decision, tapos na yung resulta, kailangan tanggapin na lang natin. Tanggapin na lang natin, at least sa puso ng mga tao, panalo ako sa puso nila. Congressman Manny, hello. Congressman Manny, I'm Ping Habadan from the Daily Manila Shimbun. Sir, meron po ba kayong regrets na inamin nyo publicly na meron kayong injury after the fight? Inamin ko na may injury ako after the fight. Nangyari lang naman yung injury na yan nung third round, last 10 seconds ng third round at saka yung fourth round, which is kasama sa laro yan. Hindi mo masigurado kung ma-injure ka o hindi sa kasagsagan ng bakbakan sa taas ng ring. Sir, na-anticipate po ba ninyo na matatalo kayo pag hindi nyo na-knockout si Mayweather during the fight? Hindi naman. As a boxer, lagi kong binibigay yung tiwala ko sa mga officials na nangunguna, especially judges, referee. Lagi akong may tiwala sa kanila. Sir, last question. Sir, sabi ni Mayweather na wala na daw po siya ng respeto sa inyo. Ano po reaction niyo doon? Huwag na tayo magbigay ng comment yan kasi ang mga amagan yan, huwag natin patulan dahil pag pinatulan pa natin yan, magiging kalibil din natin sila. Thank you, sir. Congressman, Joel Ginto po from Agence France Press. Sir, may mga analyst po na nagsasabi na pagkatapos ni Mayweather, hindi na daw po kayo dapat lumaban sa hindi ganong level. Parang bababa daw po kayo sa stature nyo pag lumaban kayo ng iba na mas mababa kay Mayweather. Ano pa po yung tinitingnan yung pwede nyong magawa in your next fight? Alam nyo, para i-summarize na lang natin lahat, no? Kahit na may karamdaman ako, yung after ng third round, fourth round, ganun pa man, kung titingnan natin, round by round yung laban, hindi naman tayo natalo. Hindi tayo nabugbog, panalo tayo. Pero katulad na sinabi ko, nirespeto natin yung desisyon ng mga judges. At saka, pag-isipin natin yon, tingnan natin ng round by round, panalo tayo. So, there's no question na mag-change ako ng weight division na paglalabanan. Dahil panalo naman tayo eh. Unless, kung ang tao hindi naniniwala na panalo ako. Congressman, sinabi nyo din po na magfo-focus kayo ngayon sa trabaho nyo. Ano sir yung mga plano nyo, especially for 2016? Ang plano ko, sa 2015 pa lang tayo, pagpatuloy pagsiservisyo sa mga tao. Ang focus is sa probinsya ko, Sarangani Province. Kung anong may tulong natin sa mga kababayan ko doon, yun ang mahalaga. Balak niyo po bang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2016? Wala pa hindi pa ako nakapag-decide sa ganyang posisyon o anything about sa politika. Ang focus ko is yung position ko as a congressman, pagserbisyo sa tao na sa isang taon bago ang eleksyon, marami pa akong maibigay na tulong sa mga kababayan ko, especially sa Sarangani Province. Isa na lang po, si Bob Arum po, nung nagtitraining kayo, sinabi niya na baka sa 2022, tumakbo daw po kayong presidente. Si Bob Arum, sabi ko nga, wala pa yung kinokonsidera ko rin yan dahil pinag-isipan din namin eh. Kasi especially yung wife ko,
She's a vice governor but parang ayaw na niyan tumakbo sa susunod. Ayaw niya tumakbo kasi nakakapagod. Nawala siya ng time sa mga bata at saka sa business namin at sa pamilya. So gusto niyang magpahinga na lang. Pero kayo po, pinag-iisipan niyo po ba yun? Pinag-iisipan ko rin lahat, no? Ako lang naman kaming pamilya, wala kaming hinahangad kundi tumulong sa tao. Ang kinukonsidera namin, yung obligasyon din namin sa pamilya namin na maiwanan namin. At sabi nga ng asawa ko, nandyan tayo, ang hirap, nawawalan tayo ng time sa pamilya natin, sa mga bata, and then yung sarili natin pera, ilang milyon-milyon na ginagastos natin taon-taon para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi naman natin pwedeng hindian yung mga tao na nangangailangan ng tulong, na pupunta sa bahay, kailangan ng tulong. Malaki ang nagagastos namin sariling pera na taon-taon. So, kinukonsidera din namin yun. Salamat po. Thank you. Sir, pahabol lang pong tanong. Sir, pero kasama po ba sa mga pangarap nyo ang magsilbi bilang Pangulo po ng bansa balang araw? Wala sa isipan ko yan. Wala sa isipan ko yan. Katulad nung nag-boxing ako, nung nag-start ako ng boxing, ang pangarap ko ay mag-champion lang sa Pilipinas. Yan ang focus ko. Wala akong iniisip na kung ano pa man, ano. Okay? Sir, last question. Sir, mamaya pong gabi, magkoko-show ba kayo sa PBA o pahinga muna? Depende, baka bumisita ako sa game. Thank you, sir. Kia versus Nebra. Saan ka? Siyempre sa inyo, sir. Okay. Sir Manny, sabi niyo po kanina nung dati ang pangarap niyo lang mag-champion sa Pilipinas, pero ngayon ay sa buong mundo. Yung pag-asa ba na tumakbo bilang presidente, hindi niyo pa rin inaalis kung sakali? Wala sa isipan ko yan. Alam niyo, God's plan is higher than our plans. His thought is higher than our thought. So, who can say? Sinong magkapagsabi, no? Last sa part po namin. Yung po bang injury nyo sa balikat, yan ang pinakamatindi naging injury nyo sa pag-boxing natin? Itong injury ko sa balikat ko, 2009 pa ito. Actually, 2009 ito, nag-jet ski ako. Matulin yung takbo ko sa jet ski, tapos lumipad ako sa jet ski. Malaki yung alon. And then, pinabayaan ko lang, tapos gumaling. And then, pag nag-ensayo ako ng matindi, training matindi, sumasakit din. So, hindi lang isang beses to. Tapos, and then nawala. Training ako. And then, nung isang nag-sparring ako, and then sumakit. Tapos, pina-MRI ko nung after ng fight with Floyd. Doon, nakita yung malaki yung punit. Tapos, sabi ng doktor, pag hindi mo pinaopera yan, maitaas mo, gagaling pero hindi na babalik yung napunit niya. Pag nag-ensayo ka naman ulit ng matindi, sa sakit, babalik ang sakit niyan. Kaya kailangan, kung gusto mong mag-boxing pa, operahan natin. So, kailangan operahan. Kasi pag hindi na inoperahan, hindi na makapag-boxing. Either kung maglaro ka ng basketball, maaaring sumakit yan. So, magka-problema din. So, mas mabuting operahan para 100% babalik sa normal at magagawa ko. Makapaglaro ako ng basketball, kung ano mga laro. Badminton, ayan. Dart, billiard. Thank you. Okay, salamat. Maraming salamat sa lahat sa pagkakaisa ng buong sambayan ng Pilipino. God bless you all.
Pala ka na rin eh.